Magandang hapon po. Pinagbabaril ang isang barangay hall sa May Kawayan, Bulacan. Patay ang isang tanod at nadamay ang isang bystander sa labas. Nakaengkwentro naman ng pulisya mga suspect na kanilang napatay. Nakatutok si Bon Aquino. Nang paulanan ng bala ang barangay hall ng Bahay Pare sa May Kawayan, Bulacan mag-alas 8 kagabi, tinamaan at namatay ang tanod na senior citizen na si Rodolfo Santiago. Isang bystander sa labas ang nadamay at dinala sa ospital. Kwento ng isa sa nakaligtas na tanod na nakaupo sa labas ng barangay hall. Pinadapa raw sila ng mga salarin bago namaril. Inintay ko na lang, baka meron tumama sa akin. Wala na. Sir, anong nito tao maging sa pamamaril? Hindi ko rin masabi. Dahil nung isang gabi, may nahuling ang nag-drug, sa drugs. Ayon kay Captain Josel Calvario ng May Kawayan Police, nagro-ronda siya sa lugar kasama ang 2 pang pulis nang may magtimbre sa kanila sa insidente. So pagdating doon, nakita namin na yung isang gunman palabas ng barangay at pinuputukan pa yung barangay hall. So nung paalis na sila, nakita na kami, agad pinutukan din kami. So gumanti na kami ng putok. Napatay ng mga pulis ang 2 suspect. Di bababa sa 16 na basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Iniimbestigahan pa kung ano ang motibo at sino ang mastermind. Hindi naman alam ng barangay captain maging ng kaanak ng nasawing tanod ang motibo sa pamamaril. Mabait po yan, walang kaaway. Talagang pag-duty niya, duty niya. Nakakatakot kasi sa kabila nung nag-serbisyo ka ng maayos pero may mga ganong masasamang loob. Nakiramay si May Kawayan Mayor Henry Villarica sa mga naulila ni Santiago at nangako ng tulong. Bibigyan din ng parangal si Santiago at ang mga pulis na nakapatay sa mga suspect. Makikipag-usap ako sa regional director para magkaroon kami ng pang matagalan at na plano. Isipin mo, babarilin mo yung ay barangay hall na symbol of authority. Pag ginagawa yon, ibig sabihin, hindi sila natatakot, hindi sila nababahala. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Isa pa ang pamamaril sa Laguna naman. Patay ang kagawad na tumatay ang OIC chairman sa loob pa lang ng 9 na araw sa barangay Canlubang sa Calamba. Base sa ulat, tinambangan ng riding in tandem ang biktimang si Mario Cogay na sa balkonahe ng kanyang bahay. Nagtamo siya ng tama ng bala sa leeg, ulo at iba pang bahagi ng katawan. Dead on arrival siya sa ospital. Noong nakarang eleksyon, si Cogay ang numero 1 sa mga nanalong konsehal o kagawad pero hindi siya agad nakaupo dahil sa kinaharap na disqualification case. At nang na-dismiss ang kaso at dahil hindi pa makaupo ang nanalong kapitan na may kinakaharap ding hiwalay na disqualification case, nanumpa si Cogay bilang OIC chairman nitong January 10. Ayon sa kanyang mga kaanak, dati nang nakatanggap ng banta sa buhay si Cogay. Politika ang nakikita nilang motibo. Kinundina ng Calamba City LGU ang nangyari at naglaan ng ₱250,000 pabuya sa sino mang makapagtuturo sa mga salarin. Isang lalaking gumamit ng social media para may makilala ang nahut-hutan ng pera kapalit ng hindi paglalabas ng masiselan niyang video. Nakatutok si Rafi Tima. Pumalag pa noong una. Pero wala na rin nagawa ng pagtulungan ng 3 pulis at padapain sa lupa. Ang lalaking inaresto ng mga pulis sa Bago Bantay, Quezon City, suspect dahil sa sextortion. Nakuha mula sa kanyang cellphone na hinihinalang gamit niya para kunan ang pribadong aktibidad nila ng naging biktima. Ayon sa biktimang 35 taong gulang, nakilala niya ang suspect sa social media nitong December 16. Agad daw siya nagyayang makipagkita. Noong gabi ring yun, may nangyari raw sa kanila. Dito na rin daw pala siya kinunan ng video ng suspect. Habang tinatanong ko siya, anong ginagawa mo? Kinukuha na mo ba ako? Dine-deny niya. Tapos pag titingnan ko po, nililipat niya sa parang second na tab na nag-download na siya ng porn. December 17, nagsimula na raw manghingi ng pera ang suspect kapalit ng hindi pagpapakalat sa maselang video. Dala ng takot, nagpadala ng pera ang biktima. Mula noon, halos araw-araw na raw kumanghutot ang suspect hanggang umabot na sa 35,000 pesos. Nitong Enero, nag-abroad ang biktima kaya hindi raw siya sumagot. Pero ang suspect, pinuntahan daw siya mismo sa kanilang bahay. Pinabarangay raw niya ang suspect. From there, pinasulat ko siya. Sabi ko, huwag ka nang pupunta rito. Yun yung isulat mo, huwag ka nang pupunta dito sa bahay namin ulit.
Huwag mo nang iistorbohin. Tapos, nag-promise siya doon. Pero sa halip na tumigil, isang nagpakilalang kaibigan ng suspect ang nagpadala ng screenshot ng malaswang video at nagsimula na rin manghingi ng pera. Isinali pa raw ang biktima sa isang social media app na tila nag-aalok ng sexual services. Dito na raw siya nagsumbong sa mga pulis na agad nagkasa ng entrapment. Sinubukan naming makuha ang panig ng suspect pero di pa namin siya nakakausap dahil nakakulong siya ngayon sa Camp Crame. Pananakot at nanghihingi siya ng pera. Kaya ang final natin sa kanya ay Article 294, yung robbery extortion ng revised penal code. Yung dinagdag pa yung grave coercion at pati na yung Safe Space Act. At dahil sa paggamit ng social media ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mas matindi pa ang magiging parusa sa suspect kung mapatunayang guilty. Ang penalty po niyan ay 1 degree higher. So katulad po ng robbery extortion, pag ang sentensya mo ay 6 years to 12 years. Pag napatunayan ng korte na ginamitan mo ito ng information communication technology, tataas po yan ng 12 years to 20 years. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Mas pinalawak ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakop ng pag-abot program ng DSWD. Mabibigyan na rin ng benepisyo ang mga street dweller o yung mga nakatira sa kalsada. At batay sa Executive Order No. 52, bukod sa tulong pinansyal, mabibigyan sila ng tulong sa relokasyon, transitory shelter assistance, kabuhayan at trabaho. Lain itong maialis sa kalsada ang mga homeless at maging produktibong mamamayan sila. Bubuo rin ng Interagency Committee na titiyak sa maayos na pagpapatupad ng programa ng DSWD kasama ang DILG. Ang pag-abot program ay isa sa mga pilot program ng DSWD na layong tulungan ang mga may hirap, lalo na ang mga nakatira sa kalsada. Lumalabas sa report ng gobyerno ng Amerika na magiging numero 1 importer pa rin ng bigas sa buong mundo ang Pilipinas ngayong taon. Ang plano naman ng Department of Agriculture para mapalakas ang farm output ng bansa sa pagtutok ni Katrina Son. Inaasahang mangunguna pa rin ang Pilipinas bilang top rice importers sa buong mundo. Yan ang lumabas sa pagtataya na ginawa ng US Department of Agriculture. Base sa report ng USDA Economic Research Service, 3.8 million metric tons para sa taong 2024 ang inaasahang aangkatin ng bansa. Sunod ng Pilipinas ang China, Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon tungkol dito ang Agriculture Department. Sa isang 3-year plan na iprinisinta ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sinabi niyang kakailanganin ng bansa ng di bababa sa 1.3 trillion pesos para mas mapalakas ang farm output. Makatutulong daw itong mabawasan ang wastage ng agricultural products at masisiguro ang food security sa bansa. Nakasaad din sa plano na para mapatubigan ang 1.2 hectares na palayan, kakailanganin ng 1.2 trillion pesos in capital spending. No major post-harvest facility was funded by the government in the last 40 years. Puro maliliit, patingi-tingi, which is actually irrelevant or useless, sayang. So that's why we need really to fund these projects, but we cannot build small. We have to build bigger. I mean, we have three designs, meron small, medium, and large. Hindi mini. Ang pagpapagawa naman umano ng mga rice mill warehouse complex para mabawasan ng 15% in losses dahil sa kakulangan ng post-harvest facilities ay aabutin ng ilang taon at gugugol ng 90 billion pesos. Ngunit kung masisimulan umano ang mga ito ay makakapag-ipon ng aabot sa 10.7 billion pesos na halaga o 23 days ng rice inventory na katumbas ng 10% of rice imports base sa datos noong nakarang taon. Sa kabila nito, hindi naman daw kailangang mabahala ng publiko dahil may sapat daw na supply ng bigas ang bansa base sa inventory na ginawa noong Disyembre at ngayong buwan. Kasama na raw dito ang mga deliveries na manggagaling mula pa sa ibang bansa. Binigyang diin din ni Laurel na maging ang mga rice-producing countries tulad ng Thailand at Vietnam ay nakararanas din ng mataas na presyo ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Isa na namang pangaharas ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy. Sa pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, ayon sa isang mangingisda sa Zambales, nangongolekta sila ng seashells malapit sa south entrance ng Bajo de Masinloc.
nang lapitan ng rubber boat ng China Coast Guard na may 5 personnel. Pinababalik daw naman ito ang kabibeng kinuha ng mga mangingisda sa dagat. Ang 4 daw sa mga personnel, hinabol pa ang mga mangingisda at mayroon pa raw Chinese personnel na humawak sa kanilang bangka para hindi sila makaalis. Sa ngayon, hinihintay ng Philippine Coast Guard ang pagbabalik ng mga mangingisdang Pinoy mula sa dagat. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Chinese Embassy kaugnay nito. Ultimate pagpapasaya ang handog ni Love Die Repeat lead star Jeneline Mercado sa Sinulog Festival. Ang kapwa-bida naman niyang si Sian Lim may exhibit ng kanyang mga artwork. Watch this. Sa gitna ng pagdiriwang ng mga Cebuano ng Sinulog Festival, nakisaya si Love Die Repeat lead star Jeneline Mercado sa Cebu City. Nabalot ng hiyawan itong Biyernes ang Kapuso Mall Show. Nag-uumapaw ang suporta sa Kapuso Ultimate Star nang haranahin niya ang mga kapusong Cebuano. Maayong hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta dito at pagbisita sa amin ngayong hapon. Hello po mga kapuso. Ang co-star naman niya sa Love Die Repeat na si Sian Lim, ipinakita ang kanyang artistic side. Nagbukas siya ng kanyang solo art exhibit sa isang gallery sa Makati City. Yan ang kanyang 8-piece abstract impressionist paintings na Daffodils and Dandelions. Featured dito ang animals at flowers, pati na rin ang intriguing painting ng isang babaeng lumuluha. Malaking sunog ang gumising sa mga residente sa Del Gallego sa Camarines Sur. At kitang nilalamon ng apoy ang 3 bahay pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Tumagal ng 2 oras bago naideklarang fire out. Lumalabas sa investigasyon na napabaya ang kandila ang sanhi ng sunog. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi. Inaalam pa ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Patay ang isang lalaki matapos masalpok ng tren sa Pulangi, Albay. Base sa investigasyon, galing daw sa Lamay ang biktimang 21 anyos. Pero walang nakapansin kung paano siya nahagip ng tren nitong Biyernes. Nakita na lang daw ng mga residente na nakahandusay ang lalaki na may tama na sa ulo at putol na ang paa. Nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon ang pamunuan ng PNR kaugnay sa aksidente. Halabira sa Aklan. Sa gitna po ng masayang pagdiriwang ng Ati-Atihan Festival, larawan ng matinding debosyon kay Senyor Santo Niño ang mga dumalo sa misa at parada ngayong araw. Mula sa Kalibo, Aklan, nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Kim? Pia, alas 2 pa lang ng madaling araw, may mga deboto na mula sa malalayong lugar ang tumubo dito sa St. John the Baptist Cathedral para makibahagi sa tradisyonal na Pilgrim Mass para kay Senyor Santo Niño. Buhay na buhay ang pananampalataya ng mga deboto na may iba't ibang dalang hiling para kay Senyor Santo Niño. Makikita ang pagdagsa ng mga ito sa Pilgrim Mass at Grand Procession kaninang umaga, bahagi pa rin ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024. Napuno ang St. John the Baptist Cathedral. Ayon sa pura paroko ng simbahan, dumoble ang dami ng deboto ngayong taon. Sobrang dami ngayon. Gusto talaga ng tao na magpasalamat. We want to please God kasi dito po sa province ng Aklan, sa Kalibo, ay blessed na blessed po kami. Kami ay nagbibigay pugay sa Kanya at nagpapasalamat. Kaya kami nagsasadsad, nagpapagapak. Kaya ang iba, nasa labas na lang ng simbahan, may ilan ding deboto na sa plaza na tumayo habang nakikinig sa misa. Si Nanay Rodora na galing pang Capiz, alas 2 pa lang na madaling araw, nasa labas na ng simbahan. Isang pamilya kami, isang truck. Sana sa sunod-sunod makadating kami dito, makaano kami ng mga blessing, nakuha, ma-share namin sa baryo namin. Pagkatapos ng misa, diretso na ang mga deboto sa Grand Procession sa pangunguna ng alkalde. May makukulay na karo, lulan ang imahe ni Senyor Santo Niño. May mga nagparada ring tricycle na mga palamuti at imahe ng Batang Jesus. Si Nanay Eleseria, hindi lang isa kundi 3 imahen ang dala.
Taon-taon ako pumupunta para bendisyonan ng aking mga santo para maligtas sa lahat ng oras. Pagpatak naman ng alas 3 ng hapon, isinagawa ang isang religious at torch parade. Biya sa hinaba ng prosesyon, hindi ininda ng mga deboto ang pagod. Ang importante na ipakita daw nila ang pagmamahal at pananampalataya para kay Senyor Santo Niño. Ngayong gabi, bago ang awarding ceremony sa iba't ibang kompetisyon, may isa pang bisa na gaganapin. Yan ang latest mula dito sa Kalibo, Aklan. Balik sa inyo. Viva at maraming salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pete Senyor, pasabog na performances ang hatid ng mga lumahok sa Sinulog Grand Mardi Gras na dinaraos ngayon sa Cebu City. At mula sa Queen City of the South, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Balitang Bisda. Senyor Ivan, ngayong araw nga ang highlight ng cultural celebration ng kapistahan ni Senyor Santo Niño dito sa Queen City of the South. Ngayong taon, 91 contingents ang lumahok sa Sinulog Grand Mardi Gras sa Cebu City. 18 dancing contingents ang nagpasiklaban, 9 dyan ang naglaban-laban sa ilalim ng Sinulog-based category. 9 na grupo rin ang nagtagisan sa free interpretation category kasama ang 2 out-of-town contingents. Kasama riyan ang mga taga-Dinagat Islands na ayon sa Sinulog Foundation ay first time na sumali sa pamamagitan ng Tribu Kamanting Performing Arts Guild. Ipapakita ng mga taga-Dinagat Islands ang larawan ng kanilang probinsya matapos manalasa ang bagyong Odette noong taong 2021. Kasama rin ang contingent mula sa Canlaon City sa Negros Oriental. Ang magkakampyon sa Sinulog-based at free interpretation categories mag-uuwi ng tig 3 million pesos na cash prize. Samantala, 50 grupo o kumpanya naman ang sumali sa float category at nasa 12 individual ang nagpagalingan sa higante category. Para matiyak ang seguridad, aabot sa 4,000 miyembro ng iba't ibang security at law enforcement agencies dito sa Cebu ang ipinakala. Sa ngayon nga iba, nagpapatuloy pa ang performance dito sa loob ng SRP grounds. Sisikapin daw ng Cebu City LGU at Sinulog Foundation na matapos ang mga performances ngayong alas 7 ng gabi kung saan masasaksihan din ang inaabangan na grand fireworks display. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. Pete Senyor, Ivan. Pete Senyor, daghang salamat Nico Sereno ng GMA Regional TV. Balitang Bisda. Nakisaya ang cast ng asawa ko at iba pang sparkle artist sa Kapuso Fiesta sa Lipa City sa Batangas. Yan ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Napuno ng mga kapusong Batanggenyo nitong weekend ang Plaza Independencia sa Lipa City para sa Kapuso Fiesta. Bahagi ito ng pagdiriwang ng pista sa lungsod at ng patrong San Sebastian. Hatid ng GMA Sparkle Artist ang saya at kilig sa kani-kanilang mga fans. Dumadagundong ang hiyawan kapag nakakadaupang palad ng paboritong GMA stars na sina John Rex, Paul Salas at E.A. Guzman. Thank you for having me dahil ang sarap niyong kantahan, ang sarap niyong pag-performan. Sana naman tumata kami sa inyo at naging masaya ang inyong fiesta. Lalo pang pinainit ang gabi sa special performances ng ilan sa cast ng asawa ko na sina Kim De Leon, Lizelle Lopez at Martin Del Rosario. Hiyawan ang lumabas ang bida sa serye na si Jasmine Curtis Smith. Congratulations po sa inyo sa LGU ng Batangas ng Lipa. Congrats po and we hope to see you again next year. Very, very warm ang pag-welcome sa amin dito ng mga Lipeños ngayong fiesta dito sa Lipa City. Hindi kumpleto ang pagbisita sa Lipa kung hindi matitikman ang authentic loming alae. Itinuro sa kanila ang pagluluto ng lomi the Batanggenyo way. Ano naman kaya ang rating? Tanong ng Gen Z, pang soft o hard launch ba? Siyempre 10. Ano lang siya, parang ala fantastic. Parang alam mo yun, parang orchestra sa taste buds mo. Hard launch, kaya naman kapag napunta po kayo dito sa Batangas, itry nyo din tong lomi nila. Napakasarap, nakakabaliw tong Loming Batangas. Flex na flex. Ito talaga guys, yung tunay na lomi.
Lubos ang pasasalamat ng cast ng Asawa ng Asawa Ko at ng ilan pang Sparkle Stars sa pagkakataong makasama nila ang mga kapusong Batanggenyo. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Paul Hernandez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.